Morning, goods, everyone, and welcome to another episode of Shock the System podcast. And yes, we are back. I am back. Medyo matagal tayo nawala dito, pero dito na tayo ulit sa hosting duties natin at napaka-excited ko sa aking pagbabalik dahil if you grew up in the 90s, you'll definitely know who our next guest is. His career is in show business started in 1995. Being an extra in the famous shows like Palibhasa Lalaki. Eventually got an exclusive contract with ABS-CBN Star Circle as a comedian. Started in a lot of sitcoms and even TVCs, making him well-known in the cinema industry. Let's welcome to the show. Huwag natin patagalin pa. No other than Mr. Berwin Mayley. Welcome to Shock the System, brother. Thank you, Rafi. Grabe! Sa pagbabalik ko, may live audience tayo. Welcome to the show, brother. Thank you, bro. Thank you. Thank you, guys. Salamat, Shock the System podcast. At syempre, I'm honored and blessed na makasama ako dito dahil pinanonood ko rin kayo. Kala niyo Maraming salamat. Tsaka etong episode natin na to, this is very special, no? Kasi dun sa briefing natin kanina, hindi lang ito puro triathlon. Yeah. Of course, hindi lang ako hindi lang ako yung may gustong makaalam kung ano yung journey mo from your being the full-time actor. Yeah. Then you transitioned into multisport with the Lord. Yeah, totoo yun. Diba? So, first question, diba? So, kamusta ka ngayon? Kamusta ka sa buhay mo with your family? And tell me about your life lately. Well, kamusta si Berwin Mayley ngayon, Rafi? Tingin ko, kumpleto. Sobra-sobra pa. Number one, sa dami ng dinaanan ko sa buhay. At very evident that naging testigo ako na buhay si Lord. Yes. So, sa dami ng dinaanan ko at ngayon nakakatayo ako. And look at me now. Yes. Praise God. Hallelujah. Praise God. Meeting Rafi Celerio and the rest of the team, Triathlon World. So blessed, Rafi. So Amen. blessed. So blessed. And I think you are at the best shape right now. Medyo by God's grace. Diba? Medyo by God's grace. Yeah, because of course, hindi madali yung triathlon. Hindi madali. Diba? Hindi madali. Although nagkaroon na tayo ng konting experience and hard training din sa marathon. Naka-5 na rin tayo niyan. So medyo may experience tayo ng konti pero iba talaga yung triathlon. So, marami nagtatanong, paano ba yung naging transition mo? Tapos, recently you joined Clark Triathlon Classic. No? So, I think that's the best first race just for you to feel triathlon. Yeah. So, kwentuhan mo na kami sa experience mo doon. Well, nag-start yan kasi yung anak ko, si Iko, Yes. nag-start siya dun sa MDC, Medalic Collagen. And then, First ni Iko yun, First diba? ni Iko yun. Open water kagad. Open water Walang kagad. kabog-abog. Walang kabog-abog. Second placer. Ibang klase. Si Iko. Yeah, Diba, si Iko nakita ko performance Yeah. niya. Tsaka nakita ko rin kung gaano ka ka-excited as a dad. Yeah. So, let's go back to your experience. So, kasi kaming family, nabubuhay kami, Rafi, by faith. Yes. So, we pray every day. So, we ask guidance. So, doon kami nililid ni Lord. Anything na meron kami pinag-pray at hindi niya pinayagan, it means kahit masakit, hindi namin tinutuloy talaga. Kahit pinipilit namin, pero ayaw niya, hindi pwede yon. So, lahat pinayagan ni Lord. Naging, naka-experience kami ng success, ng sponsors, ng blessing, dun sa race ni Iko. And then, in-encourage niya ako. Sabi niya, Dad, you should try triathlon. Sabi niya, it's really iba yung feeling, tsaka yung fitness level mo as a dad, sabi niya. So, we prayed about. So, pinag-pray namin yan. Lahat. So, it was really answered prayer. Sabi ko sa kanya, anak, since March itong triathlon race mo, sabi ko, ako, April, I'm turning 47. So, let's pray. At the age of 47 ni Daddy, I'll do triathlon. Sabi niya, sige Dad. So, we prayed, we worked, and I always share that, when you work, you just work. But when you pray, God works eh. That's the ultimate Amen. eh, 'di ba? Amen. It's not you, it's not, it's not ourselves.
it's the Lord. So that's supernatural. So nangyari yun. So nag-diet ng konti, nag-training, and then prayed for sponsors, then sponsors coming in up to this very moment, supporters, friends, believers. So sumulat ako sa kanila. So sabi ko, ito yung mga kailangan ko. And then bike, lahat. Hanggang itong mga parating na races. So the Lord provided. So sabi ko, wala na ako ibang gagawin kundi trabahuin ito at mag-ensayo. So nag-train ako. So I start training April, May, June. I think June 23 ang Clark Triathlon. So it was 3 months. So hindi ko kaya mag-swim ng 100 meters na tuloy-tuloy. Talagang kinakapos ako. But I have the foundation sa running. Yung bike, medyo may legs naman ako. Nakapag-adjust akong konti. Pero lahat, prayers Lahat, miracle. So doon nag-start yun. So by God's grace, na-meet din namin sila Ramos family, of course. Shout out, Jet, Coach Jet. Baguio Benguet. So lahat yon. Actually, well, sabi nyo nga, may time naman tayo. Kwento ko na rin. Yes. Kasama ng answered prayer namin. So si Iko is following Jet Ramos sa YouTube, sa social media. Sabi niya, Dad, eto, panoorin mo. Christian din yung family. Yes. Alam mong galing lang kasi the only key for you to experience God's blessing, look back sa track record. Balikan mo lang si Lord. Di ka niya iniwan So pinabalikan ko palagi yun. Sabi ni Iko, Dad, eto, galing nito family, nakaka-bless. Tapos ang galing din ito. So we were watching a little, some YouTube, ganyan. And one time, kami ng wife ko, nagsispeak kami, nagsishare kami sa couples retreat, ganyan. So we had this schedule going Baguio. Sabi ko sa anak ko, anak, punta tayong Baguio. Sabi ko, I'll show you kako. I'll try to connect with Jet Ramos. Kasi alam ko, inspired siya and encouraged dun sa sport na yun. So nagte-training na siya for triathlon. Sabi ko, sige, punta kami Baguio. Pagdating namin sa Baguio, nag-message ako. Sabi ko, ano bang IG nung Jet Ramos na yan? Sabi ko gano'n. Minessage ko. Sabi ko, hi bro, fan ako. Actually, follower din yung anak ko, blah, blah, blah. Sabi ko, anak, ito, may message ko. Shoutout sa'yo, Coach Jet. Sige, Dad. Di tawa-tawa lang siya. Sumagot. Uy, anak, sumagot. Si Idol. Sabi ko, sumagot. Basahin mo. Uy, bro, idol. Kita mo, idol din ako si Jet Ramos. Sabi ko gano'n. So, tawa na kami ng tawa. Tapos nun, so dun sa talk namin, hindi ko nasasabihin yung cut the long story short, Dun sa talk namin, in-invite ko sila mag-asawa. Okay. So may talk kami, may topic kami ni Lara about forgiveness, about husband and wife, ganyan. So sabi ko, if you have time, tomorrow night, ganyan. Pumunta sila mag-asawa. So they attended the retreat, the one-night couples night retreat. Nag-speak kami ng asawa ko. And then, nakita namin na dami nilang natutunan, na-bless sila. We hug each other. And then, it's not an accident. Yeah. It was a miracle. It was an answered prayer hanggang dun sa puntong yun. And then, di pa natapos yun. Pagkatapos ng sabi niya, bro, coffee tayo. Sabi niya, oo nga, yun nga rin sabihin ko, coffee tayo, lunch tayo, ganyan. So in short, yung 2 days naming magkasama ng family, even the kids were there, sobrang bonded namin for whatever reason. Wala Yun yung sinasabi kong, it's supernatural pagka kay God ka nag-rely. Pag kay Lord ka nag-depend, it's supernatural. Magical, ika nga. Magical. Yun na. So, we had pictures, and then winelcome niya rin ako, and then some coaching advices. So, talaga, magta-triathlon ka na, sabi niya sa akin. Sabi ko, praying ako, ganito, ganyan. Pero anak ko, sige, ganyan. So, now, Iko is part of Baguio Benguet Triathlon. Nice. So, andun yung coaching, guidance, etc. every day. So, that's why I'm here. Galing. Just to share with you also my experience with Coach Jet. Well, si Alice, my wife, is also under Coach Jet. Then, so nag-uusap naman na kami ni Coach Jet even before. Pag may race ako nasasalihan, I ask for his advice. And before ako mag-register, he always
tells me, let's pray about it. Yeah. Doon ko lang na-feel talaga na hindi tayo yung nagde-decide. That's right. It's the Lord. That's right. That's right. Sobrang kilabot ko ngayon. Kasi kausap ko si Berwin na parehas yung That's faith. right. No? So, Clark Triathlon Classic, natapos mo. Tapos, Ano yung na-feel mo after finishing that first triathlon? grabe talaga. Hindi ko ma-express kasi even yung situation namin sa family, lahat binilang namin. Binigay ni Lord, binigay ni Lord, binigay ni Lord. Hanggang dun sa race event mismo. So hoping kami sana kay Iko na medyo mas maganda yung finish niya. Pero still, binigyan pa rin siya ni God ng podium finish na third placer naman siya dito. Yung sa akin, for experience, wow, hindi nga ako makalangoy ng 200 meters ng dire-diretso. Before going Clark Triathlon Classic, naka-swim na ako na 1 point something kilometer, dire-diretso. So si Coach Jet nga, tinatanong niya, nakakailang ka na? Malayo na ba? Kukuha ko na yung timing, so malayo na. So, ano pang hanapin ko? Yung bike ko, ayos naman. So, of course, ang daming learnings, ang dami pang, since first time yun, experience. Pero grabe lang yung, hindi na ako masyadong na-amaze dun sa challenge Hindi na ako kasi bago naman ako mag-join, halos sinisimulate ko na yan So, yun yung isa sa mga pinagpipray ko palagi na before joining an event, Lord, give me the full strength. How will I finish well? Nung nasa running scene ka, did you ever think that you will be doing this we call crazy sport? It's crazy. Triathlon is a very demanding sport. Yeah. I don't know, time-wise, financially, and all. Did you ever think na magta-transition ka dito to triathlon? Naisip ko yan nun. Actually, nung nag-message nga kami ni Coach Jomac, kasi coach siya before ni Raymart Santiago. Oh, correct. Coach ni Raymart Santiago before. So, nagkikita na kami. And then, yung mga ibang event ko na ino-organize sa running, may mga triathlon community group na rin. So, kasama si Coach Jomac yung tumatakbo minsan sa event ko. Binalikan ko, kasi minessage ko siya. Tinanong ko na pala siya, Coach, sabi ko, mukhang magta-triathlon na ako. Gusto ko, na-enjoy ko na, ganun-ganun. I'm joining Powerman, ganun-ganun. Nagduwatlon ako. So, naisip ko na nun. Kaya lang sabi ko, sa oras, sa priority, maliliit pa itong mga to, sa budget, sa work ko, yung discipline, kukulangin talaga So, I think ito lang talaga yung perfect timing. Pero noon, naisip ko na. Kaya lang, parang hindi pa talaga will ni Lord. Yeah. So, nabanggit mo na yung running events. Tapos nandun na rin si Jomac. Let's talk about yung journey mo as a runner. Tapos, eventually, nag-organize ka na ng events. Yeah. Ito yung Rantarantantan. Yeah, Grabe, very Berwin, very Rantarantantan. Sino makakaisip ng gano'n? Anong background nito? Alam mo, yung Rantarantantan of course, we started, ako at saka yung wife ko, smokers kami, gimikera kami mag-asawa, name it. So, come 2008, na-diagnose yung daddy ko, emphysema. Okay. So, that's cancer, chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Parang kay Tito Dolphy. Yeah. Kaya pareho kami ni Epi ng sitwasyon those days and time. So, sabi ko, Lord, doon din ako pupunta. That's one of my, how do you call it? Parang goal ba or motivation? Tinitingnan ko palagi, Rafi, kung saan ka talaga papunta. Yes. So, artista ka, may pera ka. Habang buhay ka ba may pera? Hindi naman Habang buhay ka bang sikat? Hindi naman Habang buhay ka bang malakas na naninigarilyo, bisyo? Hindi Magbabayad ka. So, nag-pray din ako doon kay Lord. Kahit matigas pa ulo ko noon that time. Hindi pa ako sumusunod sa Kanya ng madalas. Birang-bira lang sumunod sa Kanya. Sabi niya, sige, tulungan kita. So, change of lifestyle. Namatay yung dad ko, 2008, going 2009, if I'm not mistaken. From there on, nagdire-diretso kami ni Lara ng running. So, that time, long shorts pa, basketball shorts, jogging pa, ang tawag, hindi pa nga running, jogging pa, di ba? So, yun na. So, kahit tanghali dun sa park, sa oval park namin, sa Brookside, sa Cainta,
Doon na nag-start lahat yon. Hanggang sa naramdaman namin na hindi na kami nagkikrave ng Yossi. Totally change of lifestyle. Change of lifestyle. So doon nag-start yun. 2008, 2009, for 1 year, ako talagang kinarir ko talaga. Yung wife ko, pumayat din siya. Pero hindi long distance. Pero pumayat na rin siya. Ako ngayon, regularly, in a week, nag-110 kilometers ako. In a week. So, ganun na ako ka-addict. Wow. Alas 4, sisintas ako ng sapatos, punta ako Antipolo, ganun na. Ganun siya. Ano. So, and then, in-invite ko yung wife ko. Sabi ko, sige, sali tayo dito. Marathon. Milo Marathon. Sali kami. So, condition na kami noon, pero just the first race. So, nakita namin. I think that's Rudy Biscoccio pa. The organizer, the original ng Milo. So after nun, sabi ko, Lord, dami ko sumali na ako, marami ng races. Sumali na ako, Unilab, Rio Days, BGC, wala pang building, konti, puro ano pa yan. So yung Skyway, hindi pa buo, gano'n. So yun yung mga panahon namin. Sabi ko, Lord, pwede kong gawin. Kasi napansin ko nun, now we're talking about Rantarantantan, di ba? Ikaw, una ko napansin, bira lang nagbebenta ng mga shirt na may design, na running, na dry fit. Yung iba puro cotton. Correct. Kasi iba branded. So nag-design kami. Anong pangalan? So it started as a brand. It's a clothing brand. Merch siya. Rantarantantan. So why Rantarantantan? Kasi masaya eh. So good vibes lang siya. Kasi that time, naalala ko, of course, marami ng good vibes sa runner nun. Kaya lang, parang since papasok ako, yung isang Berwin Mailey dating malaki, tapos pumayat na because of running, kaya gusto namin, medyo funny pa rin yung yung name. Labo yan, Rantarantantan, ang haba eh, ganun. So binuo namin, nag-design kami 4 shirts. Alam mo ginagawa ko nun? Nung pumayat kasi ako, Rafi, talo na tayo ha, nung pumayat kasi ako, nawalan na ako ng project. Yes. Doon ako papunta. Galing mo talaga. Nabasa mo yung ko. Kasi nawalan na ako ng project. Okay. Kasi nga, abnoy looking ako dati, malaki. Sa TV, yun yung hinahanap ng mga ng direktor. Diba? Yahoo! Diba? Yun ang hinahanap eh. Kaya lang, nung nailove ako sa running, sa sport na running, nawala yun. So nalungkot ako. So ano naging impact nun sa buhay mo for the longest time? Malaki. Yun yung character mo. Tapos, yun yung kasama sa transition. Yeah. So, Transition 1 yun. Transition 1 yun. Di ba papunta ka sa bike? Yeah. Na biglang nawala yung projects mo na yun yung bumubuhay sa'yo and sa family mo. That's right. Pero, ang pumalit is yung lifestyle na mas naging okay. Yeah. Diba? Mas naging healthy ka. Yeah. So, ano ang ginawa ni Lord? So, yung pangit na sitwasyon, ginamit niya yun. Sabi ko kasi sa kanya, Lord, kung kailan ako gumawa na mabuti, dun ako napasama. Kasi nag-change ako ng lifestyle eh. Gusto kong i-ayos yung sarili ko sa harapan mo eh. I want to be a blessing, inspiration to many. Pero wala akong trabaho. Paano ako kakain? Then the wisdom came in. That's Rantarantantan. So, ang ginawa ko noon, tinawagan ko sila Jeff Lo, sila Gino Gavan, sila Coach Rio. Pwede ba akong mag-host sa inyo? Mag-host ako sa stage, pero bigyan mo lang kami ng isang tent. Magbebenta lang kami, family ko. That's where it started. So, nung nakabenta kami, I created a Facebook page, and then, sa dami kong events na nasalihan at na-attenan, nakita ko yung difference ng mga events before. So, sabi ko, pwede ako mag-organize ng event ko. Rantarantantan. Since may Facebook tayo, may artista factor naman tayo, may marketing tayo, kahit paano, organize ako. Nag-start kami. 2010. After a year lang. After a year, 2010, 2011, dire-diretso na yan. Nag-organize kami ng first fund run. Ang pangalan is Run for the Church. Run for the Church. Sa subdivision lang ito. 2010. That same year, after nun, actually hindi pa nga ako yung nag-initiate nun. May nag-convince pa sa akin, organize mo naman para sa church, total runner ka. Sige po. After that, that same year, December naman, nag-organize na ako. Personal na yan. Rantarantantan na yan. Ang pangalan ng event, Run, Walk, and Roll. Run, Walk, and Roll. Okay. So, si Run, Walk, and Roll, ito yun Run, Walk, and Roll, pang family siya. Kaya siya may roll kasi December 3 yun eh. So, International Day of Disabled People. So, every time na may event si Rantarantantan, lagi may beneficiary. Yun ang ginawa ko. So, wala akong corporate.
Isa lang ginawa kong corporate nito ng mga huli. So lahat may beneficiary for children, for church, for may mga sakit, breast cancer, etc. Puro ganon. So alam mo, nag-start kami, dami kong artista, suporta, Benji Paras, RC Buñoz, puno talaga yung subdivision namin, 260 runners. Sa subdivision, madami na yun. Sarado na yung kalsada. Umulit ako doon, run and walk for the kids. Umulit ako doon ulit, isa pa, sa subdivision namin, hindi na kasya. Lumabas na ako, Club Manila East. Sa Taytay ito, Club Manila East. There, umabot ako ng 800 runners. So madami na rin. Madami na 800 runners. Hindi pa natapos yun. Hindi tumigil si Lord. Kumbaga, habang nakataas yung stick ni Moses, tuloy-tuloy yung blessing, tuloy-tuloy yung presence niya. So, by God's grace, only by God's grace, kahit matigas ang ulo ko noon, kahit mayabang ako that time, bless niya pa rin ako kasama yung family ko. Alam mo nangyari? Usap kami nila Epi, Direk Kais, Eric Kison. Direk, sabi ko may naisip ako eh. Baka pwede nating gawan ng tribute fun run si Tito Dolphy. First death anniversary niya. Tribute to the King of Comedy, Dolphy. Gagawin natin sa Quirino Grandstand. Inayos ko lahat. Ambulance, staff, marshal, registration partners, etc. Na-mount ko, present ko sa kanila. Okay yan, go yan. Tapos, proceeds of the event goes to Dolphy Aid para sa Pinoy Foundation. So, meron silang ganun eh. Okay, punta kami Quirino Grandstand. Event day, wow, amazing. Kasi, nasa Ross Boulevard na ako eh, di ba? So, nasa 2,000... Lahat ng malalaking runs nandun sa Rojas. Yeah, correct. So, I think, if I'm not mistaken, 2,500 plus yun. Runners. Grabe. 2,500 runners. So, di ang galing. Sabi ko, wow, paano nangyayari ito? Hallelujah. So, hindi ako makapaniwala. Lord, thank you. Kasi nandito na ako. So, anong ginawa ko ngayon? Number one, kaya sila sumali, kaya marami sumali, it's the King of Comedy, Dolphy. Yes. Of course. Ann Curtis, Vice Ganda, Wong Navarro, Kuya Kim, lahat ng mga artistang pwedeng sumuporta to promote, nagsumuport sila. Tito Dolphy yan eh. Sabi ko, dapat meron pa akong iba. Dapat meron pang iba si Rantarantanda. Alam mo kung ano yun? Lahat ng runners may medal. Lahat? 3K, 5K, 10K, 16K. May medal. Dati, ang mga may medal lang, yung mga top finishers lang. Yes. Dati, eto pa. Dati, hindi lahat may finisher shirt. May cut-off yan eh. May cut-off pa. Oo. Sa akin, walang cut-off, brother. Na-cut-off ako dati. Ha? Na-cut-off ako dati. 21K. Saan ang event? Ano to? PSC run. Yung bull run. Basta, sa BGC ang start. Takbo.ph yan. Takbo.ph. Filipino Chamber of Commerce, parang gano'n. PCC. Nakatop ako, wala akong medal. Yan, sa 21K. Lagpas ako 2 hours. So may mga gano'n. Sabi ko, si Rantarantantan, dahil Berwin Mailey yan, pang family yan gagawin natin. Lahat, basta mag-register ka, you get a medal, no matter how fast, how slow, you cross the finish line, you get also finisher shirt. So, nag-start yung kay Tito Dolphy. So, dun pumutok yun. Kasi dati, ang mga may finisher shirt, mga top finishers lang. Yung mga Kenyan, mga ganyan. Hindi lahat. Isipin mo, 3K may finisher shirt. So, saan ka makakita? So, yun ang ginawa ko. So, every event. Again, sobrang haba na to. I need to use the magic line. To cut the long story short. Okay? Take note ha. To cut the long story short. Sa dinami-dami kong event na nagawa, my biggest run, it was 10,200. 10,200? Si Princess, nakakasabay ko yan. May event yan doon, hindi ko inuurungan niya. May event sa Alabang yan. Ako, basta CCP ako, Manila ako, akin to. Ganun nangyari. So si Rio, nag-guest sa akin si Rio. Si Kuya Kim, tumatakbo sa akin. Ding Dong Dantes, tumatakbo sa akin. Ganun na yung event. So can you imagine kung paano ginamit ni Lord yung dark side, yung pangit na sitwasyon na wala akong pera, wala akong trabaho, nalaos ako sa pag-aartista, pero mas pinili kong gumawa na mabuti para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Linis ako dun. Grabe, yun na yun. 10,000. Every box office event ng Rantarantantan, it's always remembering Francis M.
Wow, So, Francis Magalona Ran. So, ang ginawa ko pa sa concept ni Ran Tarandantan, so since celebrity-based siya, yung marketing niya mas solid. Yes. Gumawa akong event para kay Cesar Montano, Tito Dolphy, mga guest ko sila Bayani. Alam mo ba, isa pang iba ng Ran Tarandantan na ginawa ko, every time sumasali ako sa event, pagka-awarding na, yung mga nananalo na lang yun doon. Yung mga podium finishers na lang. So after pagkuha ng race kit, ng finisher, ng loot bag, uwian na. Sa akin hindi. So ang ginagawa ni Ran Tarandantan, may magician, may singer, may rapper, may banda. Bago So magsistay talaga. Nagsistay. So ang dami-daming tao. Mainit na yung araw, ang dami pa rin tao. Galing. So bago pa magbanda-banda si Rio ng Rexona, rin sa MOA. So yun, ginagawa namin yun. So yun. Ganun ang binigay sa akin ni Lord na path. Hanggang sa nitong mga huli, sabi ko, ayoko na. Pagod na ako. Anong year ka nag-decide mag-stop and why? Tumakbo ko ng eleksyon Okay. as a counselor sa Taytay. 2019 yun. Ito lang. 2019. 2019. So, Pero prior that, may running events ka pa? well, isa-isa na lang. Mga pakiusap na lang, mga kaibigan na lang, gusto nila. Pero ako mismo, hindi na. What made you stop considering na it was your somehow your income and it's giving you that opportunities? What made you stop? So number one, nakita ko na yung marami na nag-organize. Yeah, okay. Umabot na rin ako sa peak ko na ulitin ko na naman to. Alam mo yung parang syempre, inabot mo na yung peak somehow. Yeah. So kung ulitin ko na naman to, parang hindi na rin for the business lang Hindi na rin for the money. Actually, I started, gusto ko lang naman mag-organize Sumunod na lang naman yung pera Diba? Ganun lang naman yun So, it will start as a passion with your heart, doing it, you enjoy what you're doing, then just money will follow, diba? Agree. Kaya lang that time, since medyo ang dami ko na natutunan kay Lord, Berwin, sabi sa akin ni Lord, parang it's about time. Pag-isipan mo rin yung stress, yung compromise, yung permits, yung tax, pag-isipan mo rin to. Ang dami nang gumagawa. So parang sabi ko, kung hindi ko na rin naman ikayayaman, kung hindi ko na rin naman, kung ikalalayo ko lang sa Panginoon yung trabaho at the expense of my family, di bali na lang. Etong dalawa naglalakihan na. So, high school, grade school. So, para mas kailangan ko mag-focus din sa kanila. And at the same time, church ministry. Nag-active na rin ako nun sa church Okay. So, I'm preaching na rin konti-konti those days and times. So, sabi ko, okay na, laylo na ako dyan. 2019, tumakbo ka as Konsehal. sa Taytay. Taytay. Okay. Galing. Talo ko. Talo ko. So, 8 ang kailangan, pang 9 ako. Talaga? Yeah. So, sabi namin, ang daming, kasi alam mo, that time, since active ka na sa church, so parang lahat ng tao sa paligid mo, nakatingin sa'yo kung ano ba talagang gagawin nito. Christian. Pasok sa politika. Yun ang next question kasi medyo contradicting siya to the church then politics. Politics, So sabi sa akin, since meron kaming Bible study group, we are under CCF with Pastor Danny or Kiko. So, since regular kami nag-communicate, may accountability kami, we're like family. So we prayed about it. So after na pag-pray, kung ano naman yung gagawin mo ikabubuti para kay God at saka sa tao, dun ka lang. So kung may accountability ka, kung susunod ka dun sa core group mo, hindi ka basta-basta maliligaw. So gawin mo lang ito para kay Lord, magbantayan tayo. Iwas tayo sa corrupt. So that's the goal. Iwas sa corrupt. Iwas sa corrupt. So, ensure, takbo kami. So, wala kaming ginawa mag-asawa, kundi every time sa stage kami, mangangampanya kami, well, nagsishare ako ng God's Word. Nagsishare ako ng testimony ko, yung buhay namin, yung problema namin, paano. Ganon. So, kaya lang, hindi pinayagan ni Lord Hindi pinayagan ni Lord. Curious lang ako, during your campaign period, you're talking about the Lord. Yeah. I know for us, it really doesn't matter because we are speaking for Him. Ano yung nafe-feel, paano yung naging experience mo talking to mass, public, about the Lord? Siyempre, yung iba dyan, hindi naman same level of faith. How did you go through that na alam mo at the back of your head na may magsasabi sa'yo, anong pinagsasabi nitong taong to? Yeah.
Ako naman kasi, Rafi, kung ano yung nakikita nila sa social media, yun din naman eh. Yes. Ibig sabihin, kung ano man yung sasabihin ko doon, alam nila na pumayat to, nalaos to, blines to ni Lord, nagkatrabaho to ulit, ngayon gustong tumulong sa bayan ng Taytay. Ibig sabihin, hindi ako nagsasara ng bintana. I mean, open ako sa public eh. Ibig sabihin, pagka nag-share ako sa kanila, alam nila na, uy, oo nga, close nga ito sa pamilya niya. Oo nga, totoo yung sinasabi nito. Oo nga, nagpipreach ito. Since Taytay yun, andun din naman yung churches namin sa Taytay. So, alam nila. Ibig sabihin, sa akin, hindi ko naman na-concern kung ano sabihin nila eh. Yeah. Hindi ko naman na-concern kung ano sabihin ng ibang tao. Ang concern ko na lang, Lord, pinag-pray ko to. Kung papayagan mo, let your will be done. Yes. So, hindi niya pinayagan. Alam mo naman na nangyari after nun, di ba? After nun, nag-COVID. Pandemic na. Pandemic na yan. So, mas mahirap pala. Yeah. Kung ako nanalo, kung ako pumasok, mas mahirap pala yung sitwasyon. So, alam mo, hindi natin maintindihan eh. Kagaya niya politics, hindi natin maintindihan. Pero minsan, yung mga bagay na hindi mo maintindihan, yan yung ginagamit ni Lord para mas makilala mo siya eh. Amen. Diba? Isabihin, hindi mo kasi basta-basta makikilala si Lord sa liwanag eh. Kasi maliwanag na eh. Pero pag sa dilim ka niya dinala, doon mo makikita kahit maliit na posporong ilaw. Di ba? Nakita natin. So, isabihin, ginamit pa rin ni Lord yun para mas mapalapit ako sa Kanya. Sa totoo lang, hindi ito rason ng pagkatao ko. Pero since pag ikaw nagdedepende ka sa Panginoon Diyos, kung ano man mangyari sa'yo, para sa ikabubuti mo yan. And that's guaranteed. God desires what's best for you. Always yan. Always yan. Kung anong the best sa'yo, yun na ibibigay niya. Ibig ko sabihin, yung pagkatalo ko, ginamit niya yan para sa mabuti. Ano ibig sabihin? Kung nanalo ko, malamang malayo ako kay Lord. Kasi nung natalo ko, mas lalo ako lumapit sa Kanya. Mas lalo niya ako nagamit in Christ Commission Fellowship sa church namin. So alam mo yun, those things. It's not a reason. Kaya lang, since nagde-depend ako kay God, win or lose, panalo ako kay God. Yeah. Yeah. Having that experience already since your transition to this lifestyle, how will you relate that into your life now as a triathlete? Sa triathlon naman, you will not always win. But winning itself has a different meaning to each one of us. Yeah. And losing also has a, I don't know if that word even exists. Because to me, sa akin lang, sa tagal ko na sa triathlon, I really don't consider me losing in a race. Correct. In every race. Tama. So how will you take that into triathlon, that experience? Yeah. Sa akin kasi, ever since, kahit naman sa running eh. Alam mo yung marathon, yung 42K, sobrang dami mo rin matututunan dyan eh, di ba? So akin, kahit nung paglipat ko sa triathlon, yung learnings ko, hindi naman, it's not competing eh. It's just completing eh. So since ito yung gusto kong ma-experience, I just want to complete this course. Dito ako nilagay ni God eh. Ito, ngayon, kung saan makakaabot to, itong message natin, itong podcast natin, hindi to aksidente, Rafi. Yes. Diba? Ito yung gustong ipa-complete sa akin. This is part of the journey. Yung ma-experience ang anak ko, yung triathlon, that's really a blessing. So sa akin, that's part of completing. Kung ano yung gustong pagawa sa akin ni Lord. Kasi nga, you can never go wrong with God. Amen. Never, never. Pag sa Kanya ka nag-depend, pag sa Kanya ka nag-trust fully 100%, kahit anong mangyari sa paligid mo, Lord, sa'yo to. Lord, laban mo to. Amen. So, anong talo ko? Oh, wala eh. Parang sa'yo, di ba? Walang talo. Ako, ang ginagawa ko lang, ako, kinakausap ko yung pamilya ko, I need to train. I need to give time for this. I need to sleep early. Please understand. We prayed about it. So, God is, allowing us to conquer this race. So, we need to do our part. Hindi ka naman pwede puro faith lang. Amen. Hindi naman pwede puro pray ka lang. Hindi pwede. Hindi naman si Lord na. Hindi pwede. Sabi nga sa akin ni Coach Jet brother, marami-raming prayer yan. Sabi niya, 70.3 medyo mabilis. Sabi ko, pero we have to do our part. Same thing with Christian life. Hindi ka pwede puro pray. You have to resist temptation. You need to do spiritual disciplines. Let's talk about your dynamics with the family, your family members, your 2 sons, and of course, your wife. As mentioned earlier, triathlon is a very time-demanding sport.
And hindi lahat ng family members on a normal household will understand the sport. Even partners, like mag-boyfriend, girlfriend pa lang, wala pang kids. Yeah. It takes time to understand that passion na gusto natin gawin itong sport na to. Tell us about your dynamics with the family. Siguro, Rafi, only by God's grace, nakita nila, ng wife ko, nakita ng dalawang anak ko, na medyo okay naman akong role model as a daddy, as a father, as a husband. So siguro kung nakikita naman nila yon sa tatay, so they will really understand na hindi ako nagde-depend sa sarili ko lang, na umaasa lang ako living by faith every day. So I think they trust me so much na kung ano man yung schedule, kung ano man yung gusto kong gawin, andun yun at pinapayagan ni Lord. Kasi even my wife alam mo, hindi lang triathlon Maraming bagay, lalo na sa buhay mag-asawa. Yes. Di ba? Maraming bagay na madalas kontra ang asawa. Pero it's, only by God's grace na nakikita sa atin na pwede nila tayong pagkatiwalaan. That's why they submit to us. That's why they respect us. Kaya minsan hindi mo rin masisi yung mga... Sinabi ni Father yan nung kasal. Submit to your husband. Napangiti ako dun Yun ang inaantay ko na line ni Father Diba? Alessandra, submit to your husband. Napangiti ako Diba? Yeah, diba? Alam mo yan, minsan sa ganyan, napapa-oo yan. Pero day in, every day, sa araw-araw magkasama kayo, minsan nakakalimutan yan That's why kailangan ng constant prayer and relationship. So sa akin siguro yun. Like pag sinabi ko sa anak ko, lalo na ngayon, si wife ngayon, si Lara, mukhang magduduatlon na rin yan. Yun! Kasi medyo nakikita niya na rin yung community. Tsaka fitness din. Yes. At the end of the day, kaya siya audience of one. Ang goal namin is to please the Lord Living with the goal of audience of one So yun lang yun So even may bunso naman si Pacos playing basketball pero he's shifting also little by little, nagra-run na rin siya. Nice. So siguro malaking bagay kung ano talaga yung totoong pagkatao ng isang lalaki para hindi maging plastic, hindi maging hipokrito sa pamilya, para maunawaan tsaka respetuhin ng pamilya na yes dad, eto yung nangyari sa iyo dati, binago tayo ni Lord, nag-provide si Lord, we will submit to you. So ano man yung diskarte mo, ako ganon sa amin, sa mag-asawa. Hindi man kapanipaniwala minsan yung living by faith ko sa asawa ko pag wala kaming budget. Pero sabi ko sa kanya, don't just trust me, trust the Lord. So by God's grace, naayos yung lahat. So, galing. So, yun iba kasi pagka, yun nga, even the whole family. Kami, kagaya niyan ngayon, kompleto kami. Palagi kami magkakasama, lalo na ngayong bakasyon So, yun. Guys, hindi, sobrang agree ako doon. Well, si Mark, may assistant here. I've been open to him, lalo sa, yung preparations namin sa wedding. Tapos may mga investments na kami before the wedding. And it's not hard. It's not easy for us financially. It wasn't easy. Totoo. But then, alam mo, si Alice, yung wife ko, she reminds me just to submit to the Lord. Diba, yung binanggit mo, diba, yung prayer, yung sa isa mong show, yung prayer nga, give us this day our daily bread. Daily bread, yeah. This day lang. Yeah, this day lang. Huwag mo na isipin muna yung bukas. Huwag mo isipin yung next week. Yeah. That's the world, Rafi. Yun yung binubulong kasi ng world sa atin. Think about next week. Think about your finances. Think about your goals. Think about your next month. Yun ang sinasabi ng world Pero sinasabi ni Lord palagi, same thing with the prayer. Give us this day our daily bread. So, lahat ng kailangan natin, binibigay ni Lord. Yeah. Yung tingin mong kulang, hindi mo yun kailangan Kasi tingin mo lang yun. Ang nakakaalam ng may kailangan mo talaga, si Lord lang. Di ba? Walang hindi nagkulang si Lord kahit kailan sa atin. Lalo na tayo na nakakapag-triathlon tayo. Lalo na tayo nandito tayo, di ba? Samantalang ang daming pamilya, ang daming tao na nasa mas mahirap na sitwasyon natin. Amen. So ano pang... We are blessed. Okay, so we are back. Nandito tayo sa second part of the podcast featuring, of course, our guest, Mr. Berwin Mayley. So, brother, at this point, we'll make kind of different treatment dito sa interview, no? Yeah. So, we will mention
sentences or words and then you elaborate it based on your life journey or kahit ano lang, pwede mo ma-share sa ating mga listeners, no? Again, so sa ating mga viewers, this is another first ito sa Shock the System podcast. Okay, first, AO1 Triathlon. What does this mean to you? AO1 Triathlon, actually nag-start yan kay Iko tsaka kay Paco, doon sa dalawang anak ko. Na banggit nila Dad, kung gagawa tayong team, baka pwede tong team na to. Kasi since nagde-depend naman tayo kay God, kay Lord lang tayo umaasa. So sabi ko, sige, AO1, audience of one yun. So ibig sabihin, audience of one? Audience of one. Okay. So nung na-search namin, meron naman siya sa States. May basketball, may iba-ibang sports. Okay. Audience of one, meaning it's in the Bible also na hindi mo kailangan i-please yung mga tao sa paligid mo. Ang kailangan mo lang i-please sa lahat ng gagawin mo is si Lord lang. Amen. So, ibig sabihin, parang you just appreciate everything and don't expect anything. Parang ganun ba? So, ibig sabihin, lahat dahil binigay yan ni Lord sa'yo, sa Kanya mo rin ibalik lahat. So, that's audience of one. Well, now, as a team, dalawa pa nga lang kami. Sa triathlon, dalawa pa lang kami. Nagbagyo Benguet pa yung anak ko. So, ako na lang yung AO1. Ako na lang yung AO1. So, ibig sabihin, ngayon, AO1 naman, sabi ko naman, after ko ng Ironman o ng Clark Triathlon Classic, now, I will invite. So, Christians na every training, may devotional din siya. So, meron din kami sharing. So, lahat ng triathlete na Christians, na pwedeng mag-train tayo ng sabay-sabay and then we do the devotion, we learn the Word of God, we encourage one another, we do accountability. That's the main goal. To share the gospel and to share to everyone, especially triathletes, and of course, same sport. Meron yan, for sure. Marami sa triathlon community na... Hirap na mag-invite kasi hindi pa ako nakapag-triathlon. So pagkatapos ng Davao, tayo nyo, pagkatapos ng Davao, itong AO1, ano to, expansion mode na to, AO1 Triathlon Team. Okay, second, a sinner saved by God. Oh yes, of course. Only by His grace, like kasi sabi. You know, God's grace is yung, this is undeserved favor eh. Hindi tayo deserving. So, pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, so, nililigtas tayo. Of course, lahat tayo ganun. The default mode nating lahat na tao. Kung wala si Jesus Christ, we are all sinners. Amen. It's automatic. Hindi tayo naligtas dahil sa sarili nating gawa. We are saved by grace and by faith. So, ibig sabihin, kung hindi tayo lalapit kay God, wala talaga. Wala. Hindi. Diretso talaga tayo sa mainit na lugar. Kung hindi tayo magbabago at hingi ng guidance sa Kanya, diretso talaga tayo doon. There's no other way. Hindi ang binabanggit ni brother, yung mainit, hindi yun yung Davao, ha? Baka yung mga nakikinig ng mga triathletes dito. Oo, mainit po sa Davao na parating ngayon na 70.3 sa Davao. August, 11 ba to? August 11, mga triathletes. Abangan natin si brother doon. First, 70.3 niya sa mainit na Davao. Diba? Okay, third, God has to break us in order to build us. Yes, that's very true. Hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon kapag pakiramdam mo ay sobra mo pa rin lakas. Mararamdaman mo lang yan kapag dinidisiplina ka na ng Panginoon. Disciplining kahit kailan hindi naging madali. So, kailangan talaga tayo, after the breaking, it's blessing. So, ibig sabihin, hindi ka matututo sa triathlon. Hindi ka naman pwedeng maging triathlete ng dalawang sport lang. Hindi ka naman pwedeng mag-podium kung hindi mo naman paghihirapan. There's this stage o disciplining stage. It's the same thing with God. So, kaya nga like ko sinasabi na pag dumadaan ka sa mahirap na sitwasyon, magpasalamat ka pa rin kasi tinuturuan ka ni God. So, after the breaking, next is building. Ganda. Live right, not just physically, but spiritually. Yes. Kasi it's all temporary. It's all temporary. Sa lahat na nakikinig, sa'yo, Rafi, sasabihin ko sa'yo, pagkatapos ng triathlon, ano meron sa buhay mo? Di ba? Pagkatapos mo magkaroon ng pamilya, ano meron sa buhay mo? Everything matatapos. These are all temporary. Kaya since si God is spiritual, si God is spirit, lahat yun ang totoong finish line. So kung focus ko, sa totoo lang, hindi i-please yung asawa ko, yung anak ko, o yung sponsors ko. Hindi.
Ang focus ko ngayon is i-please si God. Yun lang. Pag yun ang tunay mong minahal, which is the first and the most important commandment, love God. That's the first commandment. Love God with all your heart, all your mind, with all your soul. Everything down will follow. Lahat yan. Kaya sa amin, sikreto na yung mag-asawa, hindi ko mahal na mahal yung asawa ko. Hindi niya ako mahal na mahal. Mas mahal namin si Lord. Kasi pag minahal ko ng gusto yung asawa ko, sa tao lang ako tumingin, nabuhay lang ako ng tama, plinis ko lang siya, not spiritually kay God, madidisappoint ako dyan. Tao lang yung asawa mo eh. Talagang kung sa tao lang tayo magde-depend at titingin, sa work, business, mawawala lahat yan. Yeah, in the book of Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang nabubuhay sa comfort o sa need na physical na kailangan natin. Ang tao, hindi. But from every word that comes from the mouth of God. Yun yung kahit gutom ka na, pakiramdam mo busog ka. Yun yung kahit magkaaway kayo mag-asawa, since you have relationship with Jesus Christ, our Savior, nakangiti ka pa rin. Like Apostle Paul. Galing. Amen. Okay, so we are at the last portion of this episode, no. Ito, question, phone-in question to, last question na to eh. When you lost weight, syempre naging physically fit ka na. In some of your interviews, you mentioned na hirapan ka makakuha ng role sa industry. Was this also because since you accepted God as your Savior, you didn't want to get your previous roles na rin doing before? Hindi na. Sa roles naman, wala naman akong hindi wholesome na roles eh. Sabihin, siguro baka nag-iba lang talaga yung itsura ko. Hindi naman naging conflict yung dahil Christian ako sa mga role ko. Buti kung bold star ako or matini idol. Eh, baka naman may mga offer dati na na mga tinanggihan mo lang na ganyan. Wala nga eh. Diba? So hindi naman siya naging conflict pagdating doon. Siguro talagang dahil ang Philippine cinema is gusto nila pagka komedyante ka, dapat kalbo ka eh. Hindi pwedeng pagka komedyante ka, mataba ka, di ba? So pag pumayat ka, iba na rin talaga yung look mo. So nawawalan ka talaga ng trabaho. That's why, yun nga, hindi rin naman nagkulang si Lord, di ba? So, lagi siyang sumasalo sa mga needs natin. May naalala lang ako, may nakita akong video na tumatakbo ka sa treadmill sa isang set, sa isang show. Yeah. Kung isa baka pwede natin mahanap, anong show ito at saka bakit mo ito ginawa? Hindi ko maalala yung kwento nito. Ano yun? Parang ano yun? Showbiz Central sa GMA7. Ano si Pia Guanyo nakita? Pia Guanyo, Paolo Contis, Raymond Gutierrez, Ding Dong Marian, nag-guest sila doon that time. So nagkaroon kasi na issue. Since pumayat nga ako, so sabi ng GMA sa akin, baka pwede tayo mag-request kung okay lang sa'yo. Sabi niya, pwede ba tayo mag-drug test? Para mapatunayan lang natin, masagot natin yung issue na hindi ka nagda-drugs kaya ka pumayat. Tapos baka pwede natin lagyan ng gimmick. So nilagyan namin ng gimmick. Nag-isip ako ng concept. Kung gusto nyo, lagay tayong treadmill dyan, medics tayo dyan, from start to finish ng show, that's 2.5 hours or more, nagte-treadmill ako sa start ng show hanggang sa matapos. Sabi niya, sige, okay yun. So they approved the concept. So, nag-treadmill ako. So, start ng show. So, ginawa akong tour ng taga-GMA. Yung mga taga-ibang studio, nagpapapicture sa akin. Kasi, mula start hanggang ending ng show, nagte-treadmill ako. Siyempre, sa ordinaryong tao, pag inisip nila, oh, grabe, treadmill, 3 oras, 2 oras. So, ganun na sila. So, ginawa namin yun. Yeah. So, well, of course, nag-negative naman talaga yung drug test ko. Hindi naman. Kasi, bago pa, nung huli na kayo sa balita, huli na kayo sa balita. Tapos na ako dyan. Lahat na natikman ko eh. Huli na kayo sa balita. So, kaya ako pumayat, hindi ako addict sa droga. Kundi addict na po ako sa takbo nun. Ibang addiction na ho siya. Iba na pa. Huli na kayo. Huli na. Hindi ko kinaya yun. Yeah. Okay, ito. Now you're preparing for Davao. Yeah. New course, first 70.3. Kamusta ang preparation mo and ano ang goal mo for this race? Siyempre, sub-6 nga. Tama ba? Sub-6 nga. Sub-6? 6 hours. Sub-6, yeah. Sub-6 siguro. Well, by God's grace. But in the end, kung saan lang ibigay ni Lord, doon naman tayo. Yes. But of course, andyan yung mga advices ng mga coaches na dapat ganito, dapat ganyan. Well, sa akin personally, lagi ko sinasabi na gawin mong mahirap
gawin mong regular yung mahirap hanggang sa maging madali. Yes. So siguro sa akin, it's my part. Kaya nga it's my heart to work and to discipline myself. So kung training ito, hindi ako magpapahuli sa training. That's why, you know, I do so much of disciplines, of course, with the help of coaches and yung anak ko and the whole family who's supporting me. So training talaga. At the age of 47, 3 months preparation. So only by God's grace. Tsaka ano naman, pumayag naman si Coach Jet. Pumayag naman Diba? siya. So, pag sinabi ni Coach Jet na hindi, Yeah, hindi. maniniwala ka eh. Correct. Yeah, Diba? Pero tama. pumayag naman si Coach. Yeah. So, game tayo. Good luck on your first triathlon. For sure, it's going to be a memorable one. And that concludes our episode. Maraming salamat sa time, brother. Sobrang ganda. Dami nating na-tackle at sigurado yung mga viewers and listeners natin marami rin natutunan. Thank you, of course, sa ating live audience, ang family ni Pero kita mo. Akin na yung regalo natin sa kanila. Grabe naman yung... Final words, so ito yung... Dito na lang, anak. I'm giving you this time, brother, para sa Yan na. Thank you, anak. Sige. Ito pala si Iko, yan di ba? Tignan nyo yan. Anong age group ni Iko? 18 to 24. Maganda kayo. 18 to 24. Malakas ang loob, tsaka malakas na bata to. Yung sabi ko sa inyo, nakita ko. So yun, brother, I'm giving you the opportunity to promote your business or whatever. Dito na tayo sa camera na to. Yeah. Siguro siguro just few encouragement sa lahat sa atin, mapa-triathlon community to, how we love the sport, how we respect it, and then your business or career or even family. Tignan lang natin palagi na ano ba yung totoong finish line natin, di ba? Kasi madalas pagkaakala natin ito na yung sobrang in love tayo sa sport na to, so ayaw natin mawala to. Sobrang in love tayo sa career natin, sa business na ayaw natin mawala to. Wag. Para hindi tayo masaktan sa dulo. Kasi in the end, hindi ito yung finish line. Kagaya nga nasabi ko kanina, hindi ba matatapos ang triathlon? Matatapos ang triathlon. Manghihina ka rin, kapatid. Diba? So parang kung yan lang yung titignan natin, nakakalungkot sa dulo, pagsisisihan natin. So maganda alamin natin kung ano yung totoong finish line. Ang totoong finish line is yung heart natin kay God. Totoo yun. Sabi ko nga, like ko ang sinasabi, being is more important than doing. It's the character eh. Alam mo yung sikat ka nga, marami kang pera, ang ganda nga ng bike mo, nilalayuan ka naman kasi sobrang yabang mo. Parang baliwala rin, di ba? It's the heart. Di ba? Sabi nga in the book of 1 Samuel, di ba? Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. In the end, anong yaman mo, anong galing mo sa career, business, family relationship, hindi natin yan madadala sa harapan ng Diyos. Ang tanging dala lang natin is yung heart natin at relationship natin sa kanila. Ngayon, kung yun naman pala ang perspective at motivation natin, bakit pa tayo magpapaligoy-ligoy? Siguro mas maganda, ngayon pa lang, lumapit na tayo sa Diyos. Ganda. And that concludes our episode. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Shock the System podcast. Meron tayo sa Spotify, and then of course we have a YouTube channel. And soon, meron tayo sa Facebook. We are building our community, Watch out for this development. Brother. Regalo ko sa'yo. Wow! Dalawa na tayong AO1. Yun! New recruit! Maraming salamat. Grabe. Susuotin ko to kasi total, nagkasabay to sa NBA draft, di ba? Susuot natin to. Maraming salamat, brother. So, dalawa na kami. So, yung mga gusto pa sumali sa amin, message nyo lang si Brother Berwin para 3 na kami. Uy. Yun. Ayun. Ayan, Yan. Ito bro, sa inyo rin to. Wow. Brother. Thank you very much. Bigay ng Pwede ba nating pasalamatan pa? Of course. Pasalamatan natin yan. Sige. Si Pin Cotton. Well, Pin Cotton is
official sneakers yan ng AO1 Triathlon. Oh, wow. Sneakers yan. So, pwede nyo puntahan yung Facebook. Pero ngayon, naglabas sila na shirt lang. Some encouraging, ganda. motivational shirt yan. May nakalagay sa likod. So, para kay Mark siguro to, Mark. Brother! Finn Cotton. yan. Wow, So, sakto. Ganda. Tapos, eto pala, tong bag ko, loot bag to sa Clark. Sa Triathlon Go Clark Classic. yan. Opo. Eto, sa inyo na lang din yan. And that's it for this episode. Please don't forget to like, share, and subscribe. Shock the System Podcast. And of course, maraming salamat dito sa Good Sauce Studio. Napakaganda ng studio. Please visit them and their page. Magpa-book kayo dito. Meron tayong photography wall. Tapos ito, podcast area. Meron tayong iba't ibang areas dito. Pipili na lang kayo. May mga sopa dito. Tsaka iba't ibang klaseng upuan. Visit them on Facebook and Instagram. Hanapin nyo si Tim para sa inyo mga bookings. Nandito tayo sa Mandala Park along Shaw Boulevard. And that's it. And we out.